Kasi may training ngayong ganito. Nung panahon namin, wala. Ang good thing, wala rin upline. Saan ako natuto? Natuto ako sa YouTube. Paano ako nakikipag-usap sa mga upline natin dito? Nakakausap ko sila sa pamagitan ng Facebook. Ang masama, hindi ko alam yung Facebook. Kakatawa, no? Ang gumawa nun, upline ko pa. Ang tanong sa akin, ano gamitin to? Kasi marunong na ako dati sa Yahoo Messenger. So, for sure, ginawa kong Global sa Singapore, hindi ko malaman kung paano ko sisimulan. Sa inyo, madali na kasi may mga guide kayo rito, andito kami natutulungan. Okay, ang magandang isa masasabi ko sa inyo, nandito yung una kong, hindi ko masabi na loko, binulabog, inaway. Okay, yung kasama nyo rito, mismo nakaupo si Kuya Dax nyo. Yan. Si Kuya Dax nyo, ito yung kwento niya. Isa po akong nasa Singapore, isa rin po akong bellman. Maganda po may trabaho. Nurse po ako dito sa Pilipinas at isa rin po ako dating pulis. Maganda rin po may trabaho. Ang point, bakit napunta sa ibang bansa? Ibig ko sumubok ng masarap na buhay para kumita ng pera. So, ibig sabihin, ang hinahanap natin pare-parehas ay pera. Pagdating ko sa ibang bansa, kala ko pera. Bilang isang nurse, ang kinukuha ko pala ay mga upo para kumita ng pera. Pagdating ko dun sa bellman ko, ang bubuhatin ko ay maleta para kumuha ng pera. So, ibig sabihin, puro pera. Paano ko nakilala ang Global? Pera din. Actually, hindi ko siya nakilala. Sa sobrang pagod ko, alas 8 hanggang alas 4, araw-araw yun, tinatrabaho ko yung nurse ko. Pagdating ng alas 5 hanggang alas 12. Pagkagat ng alas 12, sabi ko, pagod na yung katawan ko, uwi ako ng alauna. So, gigising ako alas 5. Pagod, hindi pagod. Hindi ako kaya ng vitamins. Kaya nyo ba uminom ng Red Bull ng tatlong ganong container sa isang araw? Battle. Sabi ko, masisira katawan ko ito bilang isang nurse. Until the time, may kinontak ako isang instructor ko. Si ma'am, kako, tulungan nyo nga ako, ano pa pinakamagaling na vitamins o mamapalakas ako. Ayoko na po ako ng vitamins, ayoko na ng mga beverages. So, pumasok ngayon yung complete. Ano ba yung complete? Basta ipadala mo sa akin yan. Sabi ko, bibiling ko yan kahit magkano. So, for short, pinadala sa akin sa Singapore. Nagkataon, wala pa opisina. Madali pa sa amin yon. Mahirap. Eto, pagdating din sa Singapore, may problema na naman. Hindi kami pwedeng padalang basta-basta. Kasi kailangan ng reseta. Hindi rin naman namin alam gano'n na hold si complete. Ang kailangan ko ngayon, umuwi ng Pilipinas. Mura ba pamasahe? Gusto kong subukan si complete. Ano ba talaga to? For short, umuwi na naman ako. Umubos ako ng 30,000 pamasahe. Mura hindi. Paswerte nyo, nandito ng mga PCO. Diba? Noong panahon na yan, wala kami. Ininom ko si complete, lumakas ako. So, hindi ako napagod until the time yung misis ko, si Ate Banji nyo, piniinom ko. Sabi ko, itong tao ko hindi ko mapainom. Kasi bakit? May naramdaman akong kakaiba. Yung kakaiba na yun, hindi ko maipaliwanag. And then, tinanong ko yung Ate Banji nyo. So, sabi ko, subukan mo nga, ayoko hindi ako uminom na. Isa lang. Please lang. Okay, nakikusap pa ako kahit asawa ko. Bakit? Ibig ko maikumpara ko ano nangyari. In the next 8 hours, nagkita kami ulit. Sabi niya, ano yung pinainom mo sa akin? Ano yung pinainom mo? Kasi si Ate Banji nyo, nag-duty na 8 hours siya, hindi kumakain. Kaya niyo yun? Hindi sila kumakain talaga. Ganun ang buhay namin sa ospital. Hindi mo na magagawa yan. And then, pagdating doon, sabi niya, ano ba talaga yung pinainom? Bakit ba naman nangyayari? Natatakot ako, baka may nangyari hindi maganda. Sabi niya, ang lakas-lakas ng katawan ko. Noon pala, parehas kami. So doon dumating si complete sa buhay ko. Sabi ko, pag-aralan natin to, nurse tayo. Pwede kong gamitin to, yung mga product na to. Hindi ko rin po alam gamitin pa yung YouTube. Sipin nyo, nagpapaturo ko kada galaw ko. Napakahirap. Ang nagtuturo sa akin na sila, upline yung mga upline kong iba, nagpapaturo ako. Ganun kahirap. Then sabi ko, ganito pala katanga yung isang tao na papasok sa inyong negosyo. Nagpakatotoo ko sa madali sa akin. Bumukas ang AIM Global PCO, nag-join po ako June 25, 2010. Matagal, di ba? So, bumibili ngayon ako ng product, bumukas siya mga July.
So yun yung pre-launch noong June, July nag-operate. First time ko pumasok sa June sa OPP na yun, ay sa pinaka-opisina, ang sabi sa akin, pagbukas ko ng pinto, walang tao, paano to? Hindi mo natatakot ka, hindi kasi pwede bumukas na gano'n. Nung pala, yung building na yun, ay yung karto na yun, sarado, nandito pala sila sa luma. So pumasok ako doon, sabi niya, nakakita ko yung maraming tao nagsasalita. Eh, sabi ko, ano kaya to? Nung pala, isang grupo ng mga tao, pagpasok ko, good morning pa ako, good morning po, pwede po bang pumasok? Kasi pumasok ka, ano sabi sa akin? Ano ba kailangan mo? Bibili po ako ng complete. Ah, ganun. Pasensya na po kayo, humingi pa ako ng tawad. Pasensya na po kayo, mababala po kayo, hindi po ako marunong. Ngayon pa lang po ako. Ano sabi sa akin isang tao ron? Yan ang nakakatakot, grabe. Yun ang tinandaan ko. Yan ang nakakatakot, grabe. Pag natuto yan, halimaw yan. Sabi ko, bakit magiging halimaw ako? Pagkuha ko ng complete, labas kagad ako. Isip ako ng isip, ba't kaya ako pinagsabihan halimaw? Eh, naka-short lang ako nung naka-t-shirt. Na-insecure ako, halimaw. Halimaw. Sabi ko, tinitingnan ko, bit-bit ko to. Siguro ako dahil dito lumalak sa giging halimaw. Diba? Okay. Bakit sinabi ko yung ganon? Until the time, na-meet uli yung yung first Asian cruise ship. Ay first cruise ng AIM Global. Doon ko nakilala ang isang tindera, ay isang babae na labandera at saka si Rodel Ganaba na magsasaka. Kung napapanood sa YouTube, yun. Sabi ko, paano nakarating itong mga taong ito? Dahil lang ba sa AIM Global na ginagawa nila? Ngayon yung product ko, pumunta ako para lang makinig. Hindi dahil sa mga narating. First time ko na-meet si Joseph Lim, si Carlo Benaventura, lahat nandun sila. Hindi ko sila kilala. Dahil sabi nila, magpa-picture ka raw sa mga mayayaman. Totoo ba? At maging mayaman ka. Ako naman, si Uto, wala akong alam, tanga nga. Pa-picture naman ako si Uto. Picture din, picture doon. First time ko na-meet si Dr. Ed Cabantog. Sabi ko, sino ba yung presidente? Sila yung dumating. Sabi niya, sino ba yung presidente? Yan, ako na yan. Sigurado kong presidente yan. Tapos biglang dumating naman, nagpa-picture ako si Francis Miguel. Naka-short. Yan yung vice president. Sigurado ka. Mas puporma pa ako dyan eh. Di ba? Kasi kung nasa ibang bansa ka, talagang pumuporma ka, di ba? Natural sa Pilipino. Sumigit na naman si John Aspirin. Yan, vice president. Alam niyo ba, nahihiya ako kung babalik ko. Tinulak ko si John Aspirin kasi napapagturaw kay Dr. Ed Cabantog. Hindi ko sila kilala. Ganun kahirap ang buhay namin. And then, nagkaroon ng awarding. Ito na yung awarding. Paglagpas nila. Aldrin, pumunta ka. Meron tayong presentation for the first time. OPP. Ano kaya na mukha kay OPP? Tapos meron daw NPO. Ano kaya ka ako itong bagang? Eh dati po sila nagsanay sila. At kailangan naka-long sleeve ka, at naka-black shoes ka, at naka-pantalong ka rin ng black. Sabi ko, siguro na ano sila sa forma ko kaya tinawag ka halimaw. Tama? Halimaw daw ako. Yun ang palagi nasa isip ko, halimaw. Nahihiya ako. Until the time na yun na yung panahon na yun, alam nyo ganito reaction ko. Ganyan kayo marami, nandun ako sa likod. Ba't ganun? Kasi hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Ba't ganito? Ba't kailangan ka? Kala ko naman merong meeting na inan kasi alas 8 ng gabi. Hindi ko kalain, kasali pala ako sa First Silver Executive Singapore Award. Paano nakuha? Wala naman akong member pa noon. Hindi ko rin alam yun. During that time, wala ko si Paring Dax. Nung ginawa ko yung July, nakakuha ko, wala akong ginawa kundi magbenta. Di ba nurse ako? Hindi ko akalain, yung bawat box, kikita ko 500. Ibebenta mo, hindi? Nakabenta ako ng first month ng halos 15 piraso. Magkano kita? Ang laki. Ba, sabi ko, makakatulong to sa akin. Kailangan ko ng pera. Galit ako sa pera. Kayo galit sa pera? Gamitin niyo oras, gamitin niyo yung pera, makita niyo nakakatulong sa pamilya. So, madali sabi, in 3 months, nag-silver executive ako, walang down lang. Eto maganda. Ang unang first Singapore member ko, matatawa kayo. Kung ako to, pinahog ang pangalan ko, nakatanga ko. Bigla akong hinagis yung iPhone. Bago pa yung mga iPhone, sikat pa yung naka-iPhone. Hinagis ko, kunan ko picture. Pag-post ko, nakaganyan ako. Alam niyo ba habang nakatanga ako, tinatanong ko, ano gagawin ko?
Nung pala, merong mga sas. Ano kaya ako itong sas na naman na ito? Hanggang pinapalakpakan kami. And then, kinuha ko yung camera, yung cellphone ko, humba ako. Nagtanong ako, sino ba yung mga tao na yan? Ang ganda ng babae. Doon ko lang nakita si Miss Michelle. Ilan nyo? Ha? Doon ko pa lang siya nakita, ang ganda ng babae na to. Diba? Sabi niya, partner, ganito yan. Yung mga tao na yan, huwag kang aalis, mamaya meeting tayo. Doon ko naranasan, na yung pinapasok pala ay isang networking marketing business. Which is, nung pulis ako, sabihin mo sa akin na huhulihin kita. Negative ako. Kasi bakit? Alam ko, baka ma-scam ako. Pero dahil nasa Singapore ako, naniwala ako yung pumasok na kumpanya, hindi ako lolokohin dahil kaya ko silang isuplong. Okay? So, dun ko nakita ang Alliance Emotion Global Lalaki. So, first time ko nakipag-usap kay Dr. Ed Cabanto, at dun ko nadinig, kung natandaan yung pinag-post date niya kanina yung ASAP, Entrepreneur 2010. Di ba sumali ko Entrepreneur 2010? Napasa ko si Dr. Edward. Sabi ko, in 4 years time, lalakad pala yung panahon. Hanggang dumating na si Dr. Cabanto, sinabi, ang tanong, mare kayo nakaupo, andun ako sa dulo, mahihain ako eh. Mahihain nagsasalita na rito. Di ba? Nandun ako sa likod. Sino gusto umuwi? Taas kagad ako. Bakit? Pangarap ko ng umuwi. Di ba lahat ng mga OFW gusto umuwi? Ha? Kung may mahal kayo sa buhay, gawin nyo to. Pauwiin nyo sila after 2 to 3 years. Okay? So, sinabi ko doon, pagdating doon, rin ako, rin yung kamukha nung nasa picture. Anong mga basis ko? Yung mga hindi ko nakikita ko sa mga papers lang. Nakita ko si Dr. Edo na ko. Ang nabasa ko ron, my dream is to become, to have a Philippine Amway. Ilan na yung Amway? And then, tinanong ko sa kanya yun on the first time. Sabi ko sa kanya, Doc, ano po ba ang mission nyo at goal nyo sa global, sa company nyo? Bakit ko tinanong? Sigurista po ako. Okay? I'm Singapore resident, hindi ako papayag mga loko. Ganun po ako. Tinanong ko sa kanya, totoo po ba ako yung mga nakasulat dito? O, pinakita ko sa kanya. And kasama ko po yung mga Malaysian. The first group ko dapat sa Malaysia. Na nagkaroon lang ng konti problema ron, hindi kami lumaki, pero gumalaw pa rin kami. Okay, so sabi ni Dr. Ed, kung sino ang makikinig at tatagal sa 3 oras, uuwi ng Pilipinas in the 2 to 3 years. Kailan ako magsimula? 2010. 2010 hanggang 2011, nag-aaral po ako. Mahirap hindi. Walang nagtuturo. Ito pa rin pinagsasabi ni Jan Aspirin. Salamin, tinitignan ko. Morning. Diba? Asan yung mga kalaban ko? Wala akong kalaban. Bira. Sino ngayon ang kontrabida? Asawa ko. Wala akong makukuha. Kasi bakit? Hindi ako marunong. Until the time, minaster ko ang online. Okay, online. Nakuha ko na sa partner tax. And then, lumaki ng grupo. And then, sabi ko, etong sisimula na. Di ba silver executive na ako? Hindi mo pala mapipigil yun. Hindi ko iniisip na pupunta ako ng gold executive. Tama? 2010, nakuha ko. 2011, naging gold executive ako, si Parent Tax, gold executive na rin. Ibig sabihin, push up. Nakuha nyo? Push up. Ganda ng kwento. 2011, si Parent Tax, isa, gold executive. Ako, naging gold executive. Hindi siya dumaan ng silver. Dahil sa galing nila magbenta ng grupo. Wala akong alam kung ano pinagagawa nila. And then, in the next 10 months, tama pa rin, no? In the next 10 months, Millionaire Circle, ang nasa ilalim ko, palakpakan niyo yun. Sino milyonaryo? Ako yung ilalim. Doon ko naiintindihan, hindi pala yung nauna, yung mayaman sa global, kundi yung masipag. So, ibig kayo ngayon, kahit nandiyan kayo, maaaring lusutan nyo yung mga anak ko na sa inyo. Okay? Ha? Doon ako naniwala. Sabi ko, ano nangyari sa akin? Nainggit po ako. Sabi ko, hahabulin ko to. Ang tanong ko sa sarili ko, paano? Way back 2011, umuwi na po ako rito. Naglibot lang para pag-aralan. Doon ko na first time ko nakita yung head office. Okay, yun ang nakakita ng mga flyers ko. Yun yung first picture ko kay Dr. Ed Cabanto. Kasama ko si Upline Noel ko. And then si Mrs. ko. So nagpa-picture po ako. Hindi ko inalis yun. And then binitbit ko yun. Sabi ko, darating panahon, magiging millionaire circle ako. Mapipigil ba? Hindi. Pag pinangarap nyo, mararating nyo. Okay? Huwag nyo sasabihin, hindi ko kaya. Nihiya ako.
Kanina ay kahapon, tinitingnan ko kayo lahat. Lalakad-lakad lang ako. Bakit? Tinitingnan ko kayong lahat. Kung kayo gagawin nyo to, aabutin nyo rin kami. Ha? Diba? Board Executive 2011. 2012. Ano ginawa ko? Tuloy-tuloy, online, system, pag-aralan, tuloy-tuloy, basa, bili, o ano pinagagawa ko. And then naranasan ko po tumakbo, ganun muna ako kabaling. Inutusan ako ni Doc Aquino, pumunta ng Malaysia, bumili ko ng ticket, bumili ko ng ano binili ko. Ticket, hotel, lahat. Para naman, OPP, gaganon-ganon ako. Gaganon-ganon. Alam niyo ba yung mga ako natin, product demo? Ginagawa ko po doon niya, nag-iisa lang ako. So, in the next year, 2013, dahil sa sipag at tulong ng upline, tulong ng grupo, nag-iisa pa rin po ako noon, nagawa ko na po yung maging millionaire circle. So, sipin niyo po yun. So, ibig sabihin, wala pala akong pinapalagpasan. In every year, may nangyari. 2012 po yun, umuwi na po ako ng Pilipinas. For good. Anong pangarap ko? Bakit ginawa ko yung global? Kayo, palagay nyo. Mostly pera. Tama, mali? Tama. Ako hindi. Time, freedom. Dalawa lang ang yaman sa Pilipinas sa mundo para malaman nyo. Kung gagawin nyo yung global, makukuha nyo. First, time freedom in the next 2 years. Tandaan nyo yung date na to. And then, time freedom and after ng 2 years. Okay ba? Nakahanda ba kayo? So, yun yung kinuha ko. Time freedom. And then, in the next 2012, lumabas po yung Pajero. Sabi nga nung mga tao, bakit kinuha mo Alden yung second hand? Dapat kumuha ka ng brand new. Sabi ko, pare, ganito yan. Grade 5 pa lang ako, may kotse na akong brand new. Paniniwalaan ba ako ng in-global? Sabi niya, pare, kaya mo naman. Tama, mali. Ang good thing, nung grade 5 po ako, meron akong driver. Sino ako? Diba? Kaya kumuha ako ng Pajero, yun lang ang kaya talaga ng bulsa ko. Galing sa in-global. Totoo hindi. Maging totoo kayo sa sarili nyo, malayo mararating nyo. And then, pagkayari na naman nun, Global Ambassador, kailan ko nakuha? Nako, August 19, 2014. Maganda ba yung record? Tracking ko ha. Ulitin natin na 2010 to 2011. Naging silver ako, nag-aaral ako. Wala akong downline. First downline ko, after 6 months pa lang. After 4 months. Si Doc Aquino, Australia. Yan yung kinulit ko. Ulitin natin lahat. 2011, 2012, push up ng Australia. Si Doc Aquino, Gold Executive, Millionaire Circle. Sino ko? Hindi ako millionaire. Nainggit ako. 2012, pinabaho ko, and then 2013, 2012, umuwi ako dito. First car ko, yung Pajero ko, makikita niyo sa labas, Singapore, Australia. Yun yung group namin dalawa. Okay. Then 2013, naging millionaire circle ako. 2014, naging global ambassador ako. Maganda po ba? So, ibig sabihin, kung gagawin nyo at huwag kayong hihinto, di baling bumilis, bilaling bumagal, may mangyayari sa inyo. Tama? Ikaw na mismo active ka. Hindi ka pala umiinom ng produkto. Paano mo sasabihin magaling yung produkto? Tama? Saan ako nagsimula? User. Product. Saan ako lumaki? Sa grupo, hindi rin sa akin. So, ibig sabihin, ginawa ko lang yung 1 and 2 na napakasimple. Nagets nyo? Ito pa, isang ginawa ko sa sarili ko. Nakapagpatapos ako ng USD dahil sa 8,000. Bigat, no? Ha? 8,000? Andito yung bangko, katulong ko sa ginagawa ko. Eto pala. Sino nakakilala kay Miss Universe? Ha? Hindi nyo kilala? Ako hindi ko siya kilala personally. Okay. Ang good thing, si Pia pala, nung dumating ako last na first, bago magdumating sa Pilipinas, merong nakalagay na grant. Ayaw ko ba kung hindi nakasulat doon, babalik, homecoming. Hindi ko kailangan, doon pala sa pondo namin, ay napunta rin ni partner Dan, na yung palang kong ko, in global ko, na nagbigay sa akin ng 8,000, nakakuha po ng isang pondo. Maganda ba? Manhattan Parkway 2 Residence. Ito isang honor to. 24th floor, si Pia nandun, kapit-bahay ko lang pala, ba't panunukutin ko pa? Tama, mali.
Ha? Fifth floor, dumating po ako ng hapon. Ay, umaga. Pagdating umaga, parang kilala ko yung babae na to. Ako po kasi nakashot. Alam mo, pag dumadating ako, ayoko tumitingin sa babae. Ang tingin ko sa babae, hindi po ako naninilip. Okay? Kasi malinis po yan, malinis lahat. Baka mamaya, magkatinginan kami kung ano mangyari. Okay? Ibig sabihin, baka masamain. Tinitingnan ko, sabi ko, parang kilala ko to. Pag sakay ko po ng lift, sumakay ako, 5th floor lang po, ayoko po sa mataas eh, baka magkasunog, yun palagi niisip ko. So doon po ako sa 5th floor, sabi yung anak ko, anak, sabi ko, mayroong babae maganda, lahat ng tao dito ng papa maganda. Malamang ikaw lang maitim dito. Sabi sa akin, kaya bang naman ito, meron nakitang babae maganda, sabi ko. Nung bumabo ako, tinanong ko yung lift ambassador. Ibig sabihin ng lift ambassador, ito doon ko po nakita, yung Miss Universe na tinitingnan, pwede ko pala siya kausapin habang nandun siya sa loob ng residence namin. Ganda po, ano? Palakpan niyo po yun. Pinangarap ko po yun. Ang point, hindi ko pinangarap ng pera. Pinangarap ko na maging maluwag sa oras. Maraming naiinggit. Pwede kong bumalik sa pulis, pwede kong maging nurse. Hindi ko na po muna pinabalikan. O hindi ko na talaga binalikan. Bakit? Sabi na, nakikita pa raw ng 2 milyon after 10 years. Eh, dito sa global, pwede ko kinita. Gets nyo? Habang nagtuturo ang mga nandito, napakasarap po. Pinanunood ko kayo. Ang sabi ko sa kanila, alam niyo yung word na to, tandaan nyo, thoughts becomes things. Ibig sabihin, yung isip nyo, magiging, lahat ng isip nyo, makukuha nyo. Yung mga bagay na yan. Kaya lahat na nakikita nyo rito sa training, makita nyo BEST, emotional. Yung anger nyo, ganda na. Okay? So sabi ko, makakatulong sa inyo to. Kaya kong dalhin to, bakit pati ako sumasali rito? Ibig ko pong i-training yung sarili ko. Okay, for the last time, kasabihin ko po sa inyo to, kung ano po kayo ngayon, ganyan din ako noon. Okay? Nakatingin, nangangarap po, totoo ba pinagsasabi nito? Diba? At puro seryoso kayo. Ano yung pinapangarap nyo? Ha? Ganun pala yun. Okay. So, hindi na po ako magtatagal. Sasabihin ko lang po sa inyo, gawin nyo ang in-global. Pag-aralan nyo po yung sistema. Pag-aralan nyo po yung paraan ng grupo. Andyan ang upline, andyan ang crossline, andyan yung nagtuturo po dito. Napakaswerte po natin nandito na kayo. So, hindi na po ako magtatagal. Papala na po. Maraming salamat and thank you to all. Milyong palakpak para sa Galing Ninang. Ganon ka na ng power.